Hamas tila naubusan na ng mga armas at makakain sa loob ng Gaza, na kung saan ay pinutol na ng bansang Israel ang supply ng mainom, makakain, at pati na ang mga gas sa mismong Gaza. Na kung saan mga kasama isa lamang ang ibig sabihin nito, malapit nang magwakas ang buong puwersa ng Hamas sa buong mundo. Na tila pagsuko na lamang ang hinihintay ng mga Israeli para magkaroon na muli ng kapayapaan sa Middle East. Na kung saan pati na ang mga kakampi na bansa ng Hamas ay tila mga bahag ang buntot. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel, at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell upang palagi kang na-update sa ating mga susunod pa na videos, kaya naman wag na nating patagalin pa ito. Simulan na natin! Amerika hindi pa nakontento sa ipinadalang US Carrier Strike Group, sa halip nagpadala pa ito ng isang carrier para sumabak sa giyera. Mga armadong grupo ng Hamas mukhang desperado na sa digmaan, na kung saan kahit na ang huli nitong pag-asa ay nabigo pa. At ito ay ang panawagan kay Russian President Vladimir Putin na subukang kumbinsihin ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na itigil na ang mga isinasagawang pangbobomba at pagsasagawa ng airstrike sa Gaza Strip. Hamas mukhang pulbos na talaga at pawakas na sa ating mundo. Benjamin Netanyahu sinabi na mas palalakasin pa nito ang pagpapasabog sa mga Hamas. Ito pa ang malupit mga kasama. Hindi pa nakontento ang Amerika sa pagpapadala ng isang US fighter jet carrier, sa halip sumabak at nagpadala pa ng isang military carrier para tuluyan ng pulbusin ang mga kalaban. Ganon pa man ang pagpapadala din na ito ng Estados Unidos ng kanilang matinding puwersa sa Israel, ay nagpapahiwatig din para hindi na mas lumaki o mas lumawak ang digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga Hamas at ng Israel. Na kung saan ay dahil dito napaatras ang bansang Syria at Iran. Samantala pati na ang mga naglalakasan na barkong pandigma ng bansang Israel ay ginamit na upang supilin ang mga papasok at lalabas sa karagatan ng Gaza Strip ng mga Hamas. Tunay nga naman ang kasabihan na umpisahan mo at tatapusin ko. Mala FPJ ang datingan. Ganon pa man pati na rin ang mga F-negatibo, 16 na multi-role fighter ng Israel ay gamit na gamit para sa mga pagpapasabog at airstrike sa mga Hamas. Talaga naman wala nang pagtataguan ang mga Hamas. Na pati na ang Iran at Syria ay sinabing hindi lalaban. Sa ngayon ay hindi na din makapagpigil ang bansang Amerika laban sa mga Hamas. Na pati na ang mga naglalakasan na mga fighter jet nila ay sumabak na sa giyera at nagpapasabog na rin sa mga lugar kung saan may kalaban. Na kung saan ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang bangis sa pakikipaglaban. Tunay nga naman na pagdating sa digmaan nandyan ang Estados Unidos para supilin at wakasan ang mga kalaban para sa kapayapaan. Kaya naman mga Hamas, ano pang hinihintay nyo, sumuko na kayo. Gagawin pa din ng bansang Israel ang lahat upang mapulbos at maubos ang lahi ng Hamas. Na kung saan ay tinitiyak ng kanilang ministro sa kanilang mga mamayan ay mawawala na sa mundo ang mga Hamas. Na hindi lamang yan mga kasama. Pati na ang Estados Unidos na pinakamalakas na bansa sa ating mundo ay sinabing tutulungan ng kanilang puwersang militar ang Israel upang pabagsakin ang mga Hamas. Well, kayo ba mga kasama, para sa inyo? May matira pa kaya na Hamas sa ating mundo? Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa din ang matinding digmaan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at mga Hamas. Na kung saan ay tila walang pakialam ang mga Hamas sa mga sibilyan na nadadamay sa ginawa nitong pag-atake sa Israel. Na halos libo-libo na ang nadadamay at nawawala ng buhay dahil sa giyera. Kasama na sa mga nasasawi ay ang ibang mga lahi at OFW sa Israel. Ganon pa man, isang magandang balita pa din na kinumpirma ng Iran na hindi sila kailanman tutulong sa mga Hamas. Hindi balak ng Iran na kalabanin ang Estados Unidos na pinakamalakas na bansa sa ating mundo. Na kung saan ay nakikita nito ang lakas ng puwersa kung sila ay lalaban pa at tutulong sa mga Hamas upang kalabanin ang Israel. Ganon pa man, iginiit din ng Palestine President na hindi kumakatawan ang Palestine sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel.
na kung saan nananawagan din ang Palestine na ihinto na ng mga Hamas ang panghohostages at pangbobomba sa Israel. Sa ngayon ay walang kakampi ang Hamas. Amerika hindi pa nakontento sa ipinadalang US Carrier Strike Group, sa halip nagpadala pa ito ng isang carrier para sumabak sa giyera. Mga armadong grupo ng Hamas mukhang desperado na sa digmaan, na kung saan kahit na ang huli nitong pag-asa ay nabigo pa. At ito ay ang panawagan kay Russian President Vladimir Putin na subukang kumbinsihin ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na itigil na ang mga isinasagawang pangbobomba at pagsasagawa ng airstrike sa Gaza Strip. Hamas mukhang pulbos na talaga at pawakas na sa ating mundo. Benjamin Netanyahu sinabi na mas palalakasin pa nito ang pagpapasabog sa mga Hamas. Ito pa ang malupit, mga kasama. Hindi pa nakontento ang Amerika sa pagpapadala ng isang US fighter jet carrier, sa halip sumabak at nagpadala pa ng isang military carrier para tuluyan ng pulbusin ang mga kalaban. Ganon pa man, ang pagpapadala din na ito ng Estados Unidos ng kanilang matinding puwersa sa Israel ay nagpapahiwatig din para hindi na mas lumaki o mas lumawak ang digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga Hamas at ng Israel, na kung saan ay dahil dito napaatras ang bansang Syria at Iran. Samantala pati na ang mga naglalakasan na barkong pandigma ng bansang Israel ay ginamit na upang supilin ang mga papasok at lalabas sa karagatan ng Gaza Strip ng mga Hamas. Tunay nga naman ang kasabihan na umpisahan mo at tatapusin ko. Mala FPJ ang datingan. Ganon pa man, pati na rin ang mga F-negatibo 16 na multi-role fighter ng Israel ay gamit na gamit para sa mga pagpapasabog at airstrike sa mga Hamas. Talaga naman wala nang pagtataguan ang mga Hamas, na pati na ang Iran at Syria ay sinabing hindi lalaban. Sa ngayon ay hindi na din makapagpigil ang bansang Amerika laban sa mga Hamas, na pati na ang mga naglalakasan na mga fighter jet nila ay sumabak na sa giyera at nagpapasabog na rin sa mga lugar kung saan may kalaban, na kung saan ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang bangis sa pakikipaglaban. Tunay nga naman na pagdating sa digmaan, nandyan ang Estados Unidos para supilin at wakasan ang mga kalaban para sa kapayapaan. Kaya naman mga Hamas, ano pang hinihintay nyo? Sumuko na kayo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pag-atake ng Hamas sa Israel, gayong alam naman nila at alam din natin na malaki ang agwat ng kanilang mga armas kumpara sa Israel, na kung saan ay hindi nila matanggap na wala na silang laban sa nangyayaring digmaan, na pati na ang mga kakampi nitong bansa ay mga bahag ang buntot sa puwersa ng Amerika at North Atlantic Treaty Organization. On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. The President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. Na baka nakakalimutan din nila na isa